di porke may kifi ka, mamahalin ka na, Oo. gano'n. Hindi, loloko. Hindi pala, mami, wag na. Andito ako sa point ng buhay ko na you cannot please everyone talaga. Sobrang cliche, pero it's true. May mga sa side sa'yo, may mga hindi. Pero the good thing about it, alam mo yung mga naiwan sa'yo, mga pare-parehas kayo ng principle, na yun yung mahalaga sa akin. Hindi yun natutuwa lang sila, tumatawa lang sila sa video ko, ganyan. But at the same time, parehas kami ng prinsipyo sa buhay and values. This episode is presented by Hello, my waters! Hahabol tayo sa Pride Month dahil ang guest natin, isang transgender advocate. Hindi titigil bagkus matapang na lumalaban para sa karapatan ng mga LGBTQ community gamit ang kanyang mga social media platforms. Kilalanin natin siya dito lang sa With Lars. Bawat episode, iba-ibang kwento ang ating mapapanood at maririnig, lalo na dito sa mundo ng social media. Everyone, welcome to With Lars. Sobrang saya ng aking puso at labis ang aking pasasalamat sa pagkakataong maibahagi ang bagong yugto ng aking journey kasama kayong lahat na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa akin. This is the show where you'll see a better, more authentic version of me beyond pageantry. And in this new chapter, I want us to get to know each other even more deeper, more personal, and more genuine. So, stay with me. Sama-sama tayong tumawa, humalakhak, umiyak, at makichika, only here with Lars. So, ito na nga, oh my gosh, isang pandemic trending story hit with her online and mainstream presence and highly engaged community. She uses her platform not only to entertain, but also to champion self-expression, inclusivity, and LGBTQIA representation in the country. She is a transgender content creator, comedian, advocate known for her relatable humor and viral social media contents. Tara na, makipagtsikahan kasama si Pipa! Napakaganda! Masarap, Ano yan? masarap malasa, malinamnam sa personal. Yes, Isang pagdudukitan Pipa. na. Oo, parang gano'n, parang pag nakita siya ng mga men, parang, ay, gano'n. So, welcome to my humble studio. Kaya nga eh. Thank you for your time. And of course, welcome to my first segment na tatawagin nating Daldalan with Lars. Ayan sis, so welcome to my first segment na tatawagin nating Daldalan with Lars. So, let's daldalan na. Let's daldala! Love it! Kasi dito sa daldalan, hindi lang pagiging dolls natin ang pag-uusapan natin. Kasama tong aking manika na si Narcisa. So dito, mas gusto namin makilala ka pa yung totoong ikaw as Pipay behind or beyond social media. So kwentuhan mo naman kami, paano ka ba as child or yung childhood mo? Parang anong merong childhood si Pipay? Wala pa! Wala. Wala pa, At emotion. sa childhood, alam mo, wala ako talagang pang MMK na story, to be honest. Or hindi ko lang talaga siya sobrang ma-recall. Pero kasi, alam ko talaga, masaya ang childhood ko. Masaya ako nung bata. Ako, marami akong friends. Hindi talaga ako introvert na child nung bata nga, child nga, ayun. Hindi ako masyadong, mahiyain, medyo makapal na talaga mukha ako doon. And ever since, alam ko, hindi na rin naman talaga ako straight. So, nung bagets ako talagang lapitin ako ng friends, ng mga Becky, ng mga kasi yung energy, ganun. And then sa school, parang doon na nag-start na parang syempre nakakababa ng self-esteem minsan. Kasi parang
yung sa kamay mo, minsan hindi mo alam, siya mga bagong bata, yung mga kasama mo, ganyan, mahihiya ka. Siguro mga first day of school, first week, first mga classmates, talaga nagtatago ko ng kamay. May ganun talaga siya. Is it inborn? Inborn. Akala mo ba naputukan ng pamuto? Kala ko kasi, oo, yung ganun lang. Like, parang kala ko trippings mo lang yan. Ganun. Ginupit ko, akala. For content, ginupit. Sorry naman. So, inborn. So, why? Parang, ano daw? Why na inborn? Hindi, parang, bakit daw nagkaganyan? Siyempre, tatanungin ng mo. Actually, never ko ina. Ah. Never ako nag-ask. Kasi, sa amin kasi 4 na magkakapatid, ako lang. So, syempre, ngayong matanda na ako, siguro kung nang bata ako, nagtanong ko, baka nasaktan ako, di ba? Or, hindi ko alam, hindi ko naman malalaman kasi hindi ko tinanong eh. Pero now, parang nag-make sense lahat. Buti lang, hindi ka rin nagtanong kasi eventually, nagamit mo pala siya pag sa career, Diba? sa di ba? Mas tumapang ka, mas nakilala mo sarili mo, mas natanggap mo yung sarili mo, di ba? Ganun. So, growing up, how did you identify yourself? Oh, I'm a trans woman. Parang ganun. Actually, hindi pa. Nung bagets ako, syempre, lumaki tayo na ang mga terminologies lang. Bakla. Girl, boy, bakla, tomboy. Bakla, Ayun diba? ka lang. At ang nasa baba ng bakla is either sirahis ka lang or yung mga ganon. Or paminta ganon. So, that time, nilagay ko yung sarili ko sa bakla na linya. So, pero something in me, ayoko magpatawag ng bading sa labas. Hindi rin naman ako straight. Di ba may ganon? Totoo. Bading, nakakainis naman nung tawag akong bading. Parang ayoko magpatawag ng bading, pero hindi rin naman ako straight. So basically, hinahanap ko pa yung sarili ko. Ganun pa siya. And then, nag-senior high school na. So, parang mga 17 na ako nito. 16, 17, 18. Doon ko na-discover yung terms. Actually, matagal na pala yung mga terms. Doon lang ako naging open lang talaga. Doon ko lang siya na-discover. And then, nakita ko yung sarili ko sa transgender. Sabi ko, what if ito ako? Pero inisip ko data, hindi. May ganun ako eh. Okay, hindi dyan, ganyan. Hindi ka naman mukhang babae, hindi ka naman babae. Parang ganun. So, eventually, hanggang college, talagang feeling ko, nandun lang ako sa trans na, anong tawag Bracket? doon? Oo, na bracket. Pero hindi ko pa siya matanggap kasi nga, feeling ko kasi dati ang transgender, kailangan babaihan, pwede ka na magpahaba ng buhok. Dati hindi pa ako ready talaga. Kasi nga hindi nga ako nag-come out sa family na bading eh. Pero alam nilang bading ako. Never ako nag-come out, ganyan. Pero another come out na naman, babae ka na naman. Ang hirap no, na-struggle na naman yon. So, that time, hindi ko pa tinatagam na trana ako. Pero deep inside, alam ko, nandun ako sa bracket na yon. And then, nung college na, tapos nag-pandemic, sabi ko, sige, magta-transition ako. Pili ko ito na talaga yun. Ganyan. Pero magta-transition lang ako pag financially ready na ako. Kasi hindi mo ang gastos. Yes. Hindi naman para hingin pa sa magulang, ganyan. So sabi ko, sige, pag sa mga doon na ako magta-transition. And then, ayun. So, meron bang kaya sometimes sa mga content mo, pag nag-live ka, pengi naman ganito kasi pambili kong HRT. May mga nagaganon ba sa'yo? HRT. Mayroon. Pero itong nag-live ako the other night, first time ko lang ulit nag-live, siguro for a long time. May nagtatanong, anong HRT mo? Ate, pengen pang HRT, ganyan. Naalala ko, sinagot ko one time, sabi ko, pwede ka mag-HRT, pero lapit ka sa doktor. Kasi sabi ko, iba pa rin yung maging fresh at maganda ka, pero safe ka. Oo. Talagang yun yung sabi ko. And also, sabi ko, hindi pwedeng bibigyan lang kita ng HRT ngayon. Tapos sa susunod, wala ka ng pang-supply. Exactly. Kaya sabi ko, Exactly. pag may work ka na, pag kaya mo na, or kaya ka supportan ng family mo, sige, ilaban mo. Pero hindi kita kayang bigyan ngayon pag wala tayong pangsunod. Correct. Kasi Ganon. ang hormonal replacement therapy, it's a commitment eh, di ba? Kaya pagka, kunyari, nagla-live kami or you see a trans woman doing live and then you ask for HRT, pengi naman ganito, ganyan. Sige, pwede naman namin kayong bigyan kasi magkano lang naman din, di ba? But after that, kapag naubos na, hindi kayo magtutuloy, di ba? Parang wala lang, makes no sense. Hindi nyo siya mapapanindigan or hindi rin siya e-effect. Kasi hindi naman yan e-effect ng isang banig ng pills lang, di ba? Paano ka nag-antibiotics? Diba? So parang yung safe transition, kailangan siya gawin with commitment and with Yes. responsibility. Kasi before, parang yung mga naunang generation, kasi self-medicate lang sila, di ba? Yeah. So ngayon, we're very privileged na we get to see doctors, ganyan. Merong mga kami na pwede kayong sabihan kung anong mga hindi nyo dapat gawin or hindi naman kami pwede magsabi na kasi ganito yung tinitake namin, ganun din yung i-take nyo, di ba? So, were your parents supportive with your transition? Actually, nakakatawang kwento niyan. Alam na nila na Becky ako eh. Pero nag-start ako ng damit paunti-unti ng pambabae. Paunti-unti lang naman siya. And then, nung nag-start na ako mag-hormones, the funny thing,
nung nag-start ako, talagang na-try ko yun. May face talaga ng self-medicating. Kasi syempre may mga friend ka na trana na, eto, inumin mo. Totoo naman din. Nag-start Oo ako sa naman. ganon. Hindi ako magpapaka-plastic sa inyo. May ganon talaga. Pero that time, tinatago ko sa likod ng ref. Kaganon. Ako sa pantihan. Oo. Doon ko tinago yung gayante. Tago-tago. Tapos, nung ready na ako magsabi sa nanay ko, kasi nabibiro ko na yung nanay ko, na Becky ako, ganyan. Sabi ko, Nay, transgender ako, ganyan, pinaliwanag ko. Haba nung sinabi ko. Tapos sabi niya, ano yun? Sabi ko talaga, wala, bading na lang. Kasi di ba, yung generation nila, wala silang pakialam kung ano ka pang, Oo. ano sa bracket ng trans woman or ng LGBT. Basta bakla ka, tomboy ka, yun na yung Oo. naiintindihan nila. Basta okay sa kanya nag-crossdress ako. Babae, eksena ko. Sige, ya mo na. Ganon. So, kilala ka namin as someone na very vocal when it comes to politics and very vocal din when it comes to defending the LGBT community. How is it important na vocal ka pagdating sa politika? It's very important kasi privilege mo yon na makapagsalita, lalo na pag meron kang platform. And feeling ko, isang curse yon sa'yo kung hindi mo siya ginagamit. So, parang ang akin is, when you have the platform, pag meron ka ng ganito, why not use it for the good? Diba? Pwede naman mag-entertainment, mang-trip ka ng ganito, ng ganyan, pero spread din the truth. Spread din the rights na pinaglalaban ng community mo. Kasi at the end of the day, ang mga nagpapakalat naman talaga usually ng entertainment, mga bading, Totoo, ganyan. totoo. So, why not gamitin mo yung entertainment, tapos magpakalat ka ng rights, magpakalat ka ng truth. And, ayun, feeling ko kasi everyone's responsibility siya. Even kahit hindi ka content creator, meron ka influence, siguro meron ka kasama sa bahay na 3, 4 na tao, sabihin mo sa kanila na ganito yung pinaglalaban namin, Doon pa lang, in that way, meron ka ng nai-influence. And feeling ko kasalanan na manahimik eh. Kasalanan na itiko mo yung bibig mo. Lalo na pagka yung mga nakikipaglaban is mga kauri mo. Alam mo yun, kunyari ako bilang transgender, pag nanahimik ako, feeling ko kasalanan ko yun sa community eh. Kasi paano ko naipasa nila, tas wala naman ako sinabi? Paano karapatan ko ma-enjoy yung makukuha namin? Nanahimik ako ng panahon na pwede naman ako magsalita. Ganon. Pero usually, di ba, kasi sometimes, lalo na sa generation ngayon, yung cancel culture. So, usually, yung mga tao kapag, lalo na tayo, mga content creators, like kung may nasabi tayong not in favor dun sa many, di ba, sometimes you get canceled, takot ka ba ma-cancel? Ay, best ko! Nagsiswimming ako sa cancel culture talaga. Yan. Ready naman ako dyan. Andito ako sa point ng buhay ko na you cannot please everyone talaga. Sobrang cliche, pero it's true. Sobrang hindi mo pwedeng i-please yung everyone. May mga sa side sa'yo, may mga hindi. Pero the good thing about it, alam mo yung mga naiwan sa'yo, mga pare-parehas kayo ng principle, na yun mahalaga sa akin. Hindi yun natutuwa lang sila, tumatawa lang sila sa video ko, ganyan. But at the same time, parehas kami ng prinsipyo sa buhay and values. So maganda siya. And also, nasan ako? Wala ako. Nasa Hindi, midlife pero ka. it's true. Masaya na, na may naiiwan pa rin para sa'yo. So yung cancel culture, hindi ako masyadong takot dyan. Kasi feeling ko, hindi lang siya sa mga content creator. Nangyari siya sa kahit sino dyan eh. Parang minsan, di ba, ikaw, normal na tao, ayaw sa'yo ng kapitbahay mo. Kasi gusto mo yung pusa, siya ayaw niya ng pusa. Yung mga ganun little things. So feeling ko, something na hindi siya nakakatakot talaga. Ayan, so we see you sa mga contents mo very funny, very like, totoo lang. Pero there comes a time ba in your life na parang you face a major challenges na talagang almost sobrang hirap talaga ng pinagdaanan, gano'n? Ang pinagdaanan. Actually, politics-wise, noong 2022, talagang naramdaman ko yung effect. I-connect natin siya sa kanina sa cancel culture. Siyempre, pag nag-politics ka, mahati ang viewers mo, followers mo. So, that time, syempre, may mga hawak kong brand. Syempre, mas nanaig kasi yung prinsipyo, akin ako. Ganyan. Magsasalita To show ako, up ganyan, ka. ganyan. Pero at that time pala, hindi ko pa kasi na-realize na kung gaano kaseryoso yung mga brands when it comes to politics. Pagka sumali ka, talagang aayawan ka nila. And that's a sad, but it's true happenings. Alam mo yon. So, that time, nahirapan ako. So, syempre, source of income ko ang content creating. Pag umatal sa akin ng brands, wala akong pera. Well, basta ayun, nagkaroon ako ng ganun talagang part. But on a side note, or on a bright side, napalitan naman ng brands na parang sumusuporta talaga sa good cause. So, parang ang akin ay, ganun din, para lang din ako nagtanggal ng mga Ng mga not for you. not for- But how did you manage? Like, ngayon ba, mas careful ka na sa mga contents mo? Or still the same people na talagang loud, out, and proud, gano'n?
Hindi. So, feeling ko parehas pa rin naman. Feeling ko mas masipag lang ako the past years. Pero, oo, the same principle. Kaya-kaya naman gawin pa din naman. Kahit, kaya-kaya pa rin namang sabihin. Wala pa rin namang takot. Parang kaya-kaya ko ilapag yung pa ako sa mga pangyayari. Very aware ka din naman the rising cases of HIV in the Philippines. Ayan, yung mga members ng community natin na talaga nagpa-positive with HIV. So, parang, what's your message dun sa kanila? What's Parang the message sa mga, going through that sa mga positive friendship natin? Alam mo, yung disease na kasi ngayon is, hindi na yun yung pumapatay sa inyo. Ayun, let me tell you, hindi na yung pumapatay sa inyo. Hindi na yan parang 10 years ago, 20 years ago na talagang death sentence siya. Hindi na siya death sentence anymore. Alam mo, ang pumapatay na lang talaga ngayon, the stigma na pinandidirihan sila, na ganyan-ganyan. Pero kasi there are help. Meron na, di ba? Meron na pwedeng gawin para sa atin. Hindi na katapusan, hindi na yan lifeline, hindi na yan umitaning ang buhay. Diba? May help na tayo. And gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman kayo nag-iisa lang. Marami naman siguro talagang may same experiences as you. And I want you to know na may family kayo, may friends na nandyan. And despite na kung ano nakuha natin, ay susuportahan pa rin naman tayo. And ayun. Yan, and also, the last time, nandito si Doc Finn from Love Yourself. And yun nga, meron na tayong help na pwedeng makuha, di ba? From Love Yourself. And yung mga ibang mga nag-care, nagpo-provide ng mga gamot or ng mga prep para sa mga taong positive with HIV. And yun nga, yung the stigma that kills, di ba? Yung parang feeling mo wala ng lunas, parang feeling mo, end na ng buhay mo, gano'n. And gusto ko yung sinabi ni Pipay na kapag may platform ka, gamitin mo, tama nga naman. Diba? Kasi anhin mo yan. Kumanta ka. Kakanta ka. Sumayaw ka ng TikTok. Oo, yun lang. Diba? Meron nga, narinig ko kay Kevin Balot last time. Parang kasi syempre, di ba, parang comedy na yung nangyayari sa politics natin, ganyan. So parang, pag mga puro paganda present kayo, pero pag tungkol sa politika, silent kayo. Silent. So ano masasabi mo doon sa mga silent sisters natin na hindi kayang mag-speak up because they are afraid to be canceled? Hindi ko kasi masasabing it's their choice, pero hindi ko rin masasabing bad choice ha. Pero yun lang, nasasayangan kasi ako. Parang ang akin kasi, ano naman kung may mag-hate sa'yo, kung tama naman yung mga pinagsasabi mo, diba? Parang feeling ko mas better pa rin yung may mga nag-hate sa'yo kasi may pinaglaban ka more than na nahimi ka, marami kang followers. Sayang kasi ako, nangihinayang ako kasi ang laki ng platform, even 1,000 na followers, ganyan. For sure, may mga nag-iidolo sa'yo. Mostly sa mga transgender na icons natin ngayon na parang sabihin natin mga hindi nagtotalk, hindi nag-speak. Isipin na lang natin yung mga baby dolls natin, yung mga transgender natin na younger, na ito ba yung ilo-look up nila na mga tao na pag meron ng politics or may societal issues na wala silang masabi. Or pigil sila. Oo, ito lang ba? So dapat ba paglaki ko, dapat maganda lang din ako, may fillers sa noo, tapos walang salita. Wala! Yun lang, parang mas maganda siguro kung growing up yung mga transgender sisi natin ng mga bagets. Nakakakuha sila ng example, nakakuha sila ng icon, ng idol na parang masasabi nila, gusto kong maging matalino ng transgender na maganda. Diba? Hindi maganda lang. Okay. Ayan, so narinig na naman natin ang OMG sound. Ano ba yun? So nakatingin ako. Which means, dadako na tayo sa aking second segment na tatawagin nating Mirror, Mirror, this is your last chance, Pipay, ipaliwanag ang lahat. So, ready ka na ba? Okay. Kasi dito sa Mirror Mirror segment, malalaman namin ang mas malalim pa na pananaw mo at ilang mga pangyayari sa buhay mo na ipa-flash namin sa screen. Ay. So, let's show VTR. Kinabahan. Mas dito ko kinabahan kaysa rin sa mga tanong. Kakakaba siya. Ay, puta. Color My Pride Month. Ano ba yan? Laki ng ngipin. Saan yan? Cebu. Nag-ano ako, sinulog. And pauwi na kami. Nakala ko nakaligtas na ako sa mga pahid. Di ba uso doon pagka sinulog, pahid-pahid. Nasa labas na ako ng hotel namin. Doon ako binagagano ng
color. How is it important that as part of the community, you just do not celebrate Pride Month, but you fight for Pride Month? Sorry, ano yun? Sorry ulit, isa pa! How is it important na as a part of the community, you just do not celebrate Pride Month, you fight for it? Okay. Sobrang important niya kasi, kunwari, heka, nawawala ako! Hindi. Eto siya, para siyang sa isang community na parang may isang pinaglalaban. Pag nasa loob ng community, may isang hindi nakikisali doon, bakit ka pa part ng community? So, ayun yung pinakalagi kong nasa utak is, pili ko malaki ang responsibility ko sa LGBTQIA+. Kasi first, nagkaroon ako ng platform na sobrang laki. And also, hello? Sige, charot. Also, bilang trana kasi talagang, yun yung gusto ko din eh. Kahit nang bata pala ako, sumasali ako ng mga org, ganyan-ganyan. Kahit naman ako naging content creator, yun pa rin naman eh. Lagi pa rin isisigaw ko yung karapatan na pang atin. Hindi lang siya pang sa akin, pang atin siya eh. Kasi sabihin na natin at hindi, malayo na yung narating natin, pero sobrang layo pa. And parang kumbaga sa lahat ng countries, tayo pa rin naman yung sa pinaka naiiwan tayo. And the fact na marami ditong katulad natin, ang hirap kasi na ilan yung population natin sa bansa, pero ilan din tayong wala pa nung rights na pang atin. So, feeling ko sobrang halaga na hindi ka lang nakikipag-celebrate ng UP kasi hindi lang naman siya all about fun eh. Tandaan natin ng mga pride parade, na mga ganyan. Hindi lang naman siya hindi lang naman siya celebration. It still calls for for rally, for kung ano yung pinaglalaban. Lagi pa rin ayun yung core niya eh. Yung mga walks, yung mga marching, yung mga sigaw ng kababayan natin, mga sigaw ng kapatid nating LGBTQIA+. So, feeling ko sobrang halaga na pinaglalaban mo rin yung kung saan nakikipag-celebrate ka din. Ano namang message mo dun sa mga people na parang, syempre, they're saying we're asking for too much? Asking for too much? I don't think so. Kasi aminin natin sa hindi, sa population ng Pilipinas, tayong community yung less privilege, less na nabibigyan ng rights. Kaya nila siguro nasabi na we are asking for too much. Kasi hindi naman nila binibigay isa-isa. So, yung mga privilege na meron yung iba, wala sa atin. So, privilege ng straight people kasi, meron na sila nun eh. So, tayong hinihingi natin isa-isa. So, nagpatong-patong siya. So, I think, kaya nila nasasabi na you're asking for too much. Kasi, marami silang dineprive tayo ng rights. Kunyari, the rights to love, rights sa papers, di ba? Ayan, marami sila rights ng sarili nating public restroom. Kasi di ba pagka nareklamo tayo sa public restroom, wala naman tayong pwedeng ireklamo. So, ayun yung mga dinedeprive sa atin. Kaya siguro sinabi nila na we're asking for too much. Kasi meron na sila nun lahat. And alam mo yung saddest part niya, nakakabasa ako ng ganyan sa kapwa natin. Totoo. Yun nga eh. Kaya ako na Diba? nasabi. Kasi nga parang, paano tayo magiging isang community? Paano tayo papaniwalaan or paano tayo isusupport ng mga tao outside our community kung tayo mismo sa community very divided? Diba? So, paano ba? Ang hirap. Like, parang paano ba tayo magkakaisa to fight for what we want or what we need? Parang ganon. So, ang hirap. So, parang it's a battle or parang ang tagal pa na na laban para makuha natin yung mga para sa atin talaga. Kasi ang hirap makipaglaban sa society, sa mga street people kung tayo-tayo. Yun nga, di ba? Exactly. So, Diba? next photo. Ay, Bakit dahil nasa suso lang? Movies talaga. transition. So, Okay. ginulat mo ang lahat when you parang reveal na, okay, ito na, meron na. Oo. Hindi naman kasi, not just because nagpa-boobs ka na, doon ka palang naging trana, di ba? So, Yeah. parang transition ka na physically. So, parang anong kwento niyan? Kwento nito. What made you decide like to fully transition na? To fully Unti-unti. transition. Yun, nakwento ko kanina, talagang years na I know na na-identify ko yung sarili ko as transgender. And sa mga manonood nito, ganun siya nag-work ha. Kasi up until now, may mga nalilito pa rin. So, transgender ka na. Mami, identity po ang transgender. Ang pagiging trans woman, ang pagiging trans man, hindi ibig sabihin nakapag-hormones ka na, nagpa-boobs ka na, nagpa-SRS ka na, doon ka pala magiging transgender. Identity siya. So,
eto, nung nag-start ako mag-transition, ayun nga, nung nagka-work na ako, ganyan-ganyan. Pero yung kwento ng boobs talaga, galing lang kasi ako Siargao. And then, swimsuit, syempre, di ba? Papatan, Oo, para may yes. tan lines. Mami, talagang, syempre, aminin mo, may struggle tayo na pag tumingin tayo ng more than 5 minutes sa salamin, magdi-distort katawan natin, di ba? Or ako lang, kasi maganda ka na, doon ka na, ha? Hindi naman. Grabe naman. Dinadamay ko ba siya? Ang ganda, di ba, kala? Oo, Ayun nga, nagdi-distort, talagang naiisip ko, parang, ano ba yun, naka-swimsuit ako, wala akong cleavage. Diba, usually, pag nakadamit ka, kaya pang ipitin. Eh, wala akong fantasy ko naman, may boobs, ganyan. Pero wala talaga siya sa plano ko. Sobrang impulsive ko lang din talaga. Alam mo, pag uwi ko, nagpabook ako ng boobs. Ganun siya kabilis lang. Ganun lang. Minuki lang. Ay, sorry, pwede. Minuki lang sa bakla. Pero kasi, like, parang syempre, hindi naman yan ina-snap. May ka na before, na parang Siguro one may- day Oo, may ganon. Parang sumasagi-sagi na siya bagay kaya sa akin ganun yung boobs. Nagkataon lang na that time talagang feeling ko, ayun yung turning point ko, yung parang na-realize ko na feeling ko, unconscious din nasa utak ko, gusto mo na magpa-boobs din. Kasi tinitingnan mo na yung sarili mo na meron. So, ayun. Pero pag nag-hormones ka, like, malalang hormones din. Kasi ang Hindi. talino ni Pipay malala. Like, kasi, Bakit? ako yun, how she speaks, parang sobrang alam niya lahat. Like, parang kahit anong tanong ko sa kanya. Kasi usually, lalo yung mga bagets, yun yung nasa sad ako Kasi di ba magpapakalaklak sila ng mga hormones. Sabaw talaga, girl. Hangin. Hangin talaga. Like, parang oo talaga. Pero ang gaganda, ang lalambot, ang ninipis, ang liliit. Babae talaga. Pero pag tinanong mo, ha? Avocado. Ano talaga, girl. So, ikaw, parang i-overdose ba? Hindi. Pero Siguro na starting. Pero napansin mo ba na parang sometimes may Oo, nakaka-affect may na brain fog ako. may brain fog ka rin? Kanina, di ba, hindi ko nga narinig yung tanong mo. Na-brain fog naman ako. Tapos minsan nangyayari yan, sumasagot ako. Like, asan ako? May ganun ako. Kasi bumibitaw yung utak ko minsan. Pero siguro kasi may factor din na medyo late na ako nag-transition. 21 na ako nag-transition. So siguro yung mga bagets na nagde-develop pa lang. Di ba? Parang, Oo, yung mga frontal lobe nila hindi pa Hindi pa. nakapag-develop. oo. May estrogen. Doon na yun, Oo. titigil yung kung Doon hanggang saan lang yung kawawa, alam lang oo. nila, no? So, ganun. Next photo tayo. Ay! Ayan! What if, you didn't transition? Pagpapamin ka? Hindi! Never an option! No! Over my dead body! Over my dead body. Alam mo, kahit na hindi ako nagtatransition, nakapambabae na akong outfit Mga talagang spaghetti strap. Pero nakapang-boycott ako. Never in my life na Pero sige, wala never in your mind to be Oo. to be a paminta. Pero let's talk about your love life naman. Like parang, kamusta ba ang puso ni Pipay ngayon? Wala. Eme! Wala nga. Crush. Kainis? Crush? Meron. Pagas. Hindi. Hoy, mas mayaman sa akin. Ay, talaga? Feeling ko. Perfect. Content creator. Hindi. Ano clue? Hoy! So, Pagas, word for the day, ganyan siya. So, Ganun. you give. Ay. 5,000! Pero long-term boyfriend. Wala actually. Alam mo, nagkaroon ako ng 4. Pero yung 3 doon, naging jowa ko nung hindi pa ako trana. Hindi pa ako nagta-transition, ganun. Nung phase na masasabi kong soft boy. Soft gay. Anong term sa ganon? Basta yung bading lang, ganon. Nagkaroon ako 3. Tapos wala doon lumagpas ng 1 year. So, ano yung pinakamatagal? Last? 4. Itong last? Yung pang-apat ba? Itong last? Ano? 2 buwan. Ay, ganon. Oo. Paano ba magmahal ang isang Pipay? Wala ako Medyo nando-dominate kasi ako O hindi sa Pero wala lang. May something in me kasi ewan ko, feeling ko sobrang toxic trait na to. Pag may na-feel ako na aura na feeling ko kaya ko siyang medyo makontrol. Sa pangit ako karelasyon talaga. Ayun yung totoo. Sa pangit ako karelasyon talaga. Ayun yung totoo. Na self-aware ka naman na Oo, gano'n ka? alam ko. Bakit gano'n? Ano ba yun? Defense mechanism mo ba Feeling yun? ko. Or ano ba? Ayoko kasi nang parang kinokontrol So parang in reverse ang ginagawa ko na lang. Pag kaya kong ma-emasculate. Pero hindi siya sinasadya. May times talaga na minsan na feeling ko na Innate mo na intimidate siya. ko yung Innate men. mo na yung pang Mm. nasa ano mo na siya. Na May gano'n ganun. ka. Hindi ko nga kaya magpa-guilty. Yung kunyari may lalaki, tapos pa-princess, hindi. Minsan ginagawa ko pa yung dapat Alpha ka gagawin talaga, mo. parang Oo, parang ganun. may ganun. So, next relationship mo, parang how do you imagine na... Babae na lang. Pero having that said, do you plan to, have SRS?
SRS? For now, no. Hindi pa. Siguro, hindi ko pa talaga siya nakikita. Pero open ako. Open yung puwet ko. Kasi may nagpa-SRS ka, dalawa na open sa'yo. Ayaw, tatlo, kasama bibig. Diba? Ang dami. Oo. Dalawa lang, pwede na yun. Pwede na yung dalawa lang. Okay, so open ka naman Open. to transition. Kasi, to politics. at least, kahit once in my life man lang, na-try ko yung itsura. Kasi as of now, tinitingnan ko, kaya hindi ko pa siya ma-fantasy. Kasi feeling ko, gagamitin ko lang siya for men. Totoo naman eh, di ba? Pang-promo, kay Pai, ayan. Pero kasi parang naisip ko, parang nakakababa ng self-value. So, gagawin ko na lang siya pag gusto ko na. Pag gusto ko na siyang makita sa sarili ko. Yung parang pag nasabi ko, nagtumarap ako sa salamin, pek-pek siya, gano'n. Yung masaya ako ha, hindi Masaya, yung gagawin ko yung- siya kasi gusto ko siya ipakarat sa lalaki. So next, tayo? Napanood ko. Oo. Hindi porke may kifi ka, mamahalin ka na, Oo. gano'n. Tama rin naman. Wag na lang, gastos pa rin. Hindi, loloko, hindi pala, mami, wag na! Sorry, okay. Acceptance. Walang tanong to. Ikaw, kung ano lang feel mo sabihin. Hindi, kasi syempre, yung mga ganyan, mostly nung bata ka, syempre, iba yung appearance ng kamay mo compare sa kanila. So, Aha. parang, nabubuli ka ba nun? Or ano, parang, how do you handle bullying and now bashing? Parang Okay. gano'n. Nung bagets, ayun, tulad ng kwento ko kanina talaga, nung bagets pa ako, hindi ako nag-aaral pa, talagang ma-friendship ako. Nag-start talaga siya nung nag-school ako. Kasi parang everything so different. Even sa kanta, sampung mga dali. Bakla gusto ko na lang umiyak. May mga gano'n kasi minsan mapapaisip ka, bata kayo, mapapaisip ka, shit, hindi pang akin. May gano'n ka na agad. Eh, syempre, nagbubuo ka pa lang eh. Nagde-develop ka pa lang, confidence mo, nagde-develop pa lang pero pababa na. Kasi parang hindi ka makarelate. So parang nakakababa talaga siya ng confidence. So nung bagets ako, naalala ko na hindi ako nabubuli ha, don't get me wrong. Hindi, siguro meron lang konti, pero hindi talaga sobrang bullied to the point na sobrang traumatized. Feeling ko mas harsh lang ako sa sarili ko that time. Kasi that time kasi parang mas nakababa ng self-confidence ko ako eh. Kasi wala nga ibang pumupuna masyado nun ng kamay ko. Ikaw lang, Feeling ko ako nag-iisip, lang. overthinking. Ako lang, sa feeling ko, sobrang hard ko sa sarili ko dati. And then, yung pagtanggap, yung acceptance, yung kung ano yung nakikita nyo ngayon, hindi siya overnight process. Hindi talaga siya overnight. Feeling ko nag-start siya nung mga bandang high school na. So, all of my elementary days talaga, medyo mahilig na ako magtago ng kamay. Sa ano, di ba may Monday cleanup ng mga kuko. Ganun lang. So, ang ano ko nun, over time, buti na lang talaga. Iba rin talaga yung effect pagka napapalibutan ka ng friendship or ng community or ng society na talagang tanggap ka na wala silang pakialam. So, ayun, naka-help talaga siya maka-boost ng confidence. Diba? Kaya nung tumapak ako sa social media talaga, kahit anong sabihin nila sa look mo sa pamilya, wala naman akong pake. Kasi nga na ano mo na yan before, parang na-overcome mo na eh, Yeah. di ba? Parang gano'n. Kiberla. And it led you to being Pipay today. Diba? Ganon. Tsaka ano naman, tawa ko nakaraan sila Haji, naghanap ng model. Kinuha Diba, nila ikaw ako. kinuha? So parang who would imagine, diba? So parang it's a blessing na, Correct. kung ano yung binigay kasi sa atin, yun eh. Magpapanews ka ba sa kanila? Ito nga, kaya yung yung dalawa ko, tinanggal ko, para Ma-avail mo yung 3 nila. May promo sila 3 fingers lang. Ay, ganon. May discount May yun. discount. Perfect. So, yun nga, parang, yun yung lesson ng buhay, na parang kung ano yung binigay sa'yo, hindi yan, na may kakulangan, hindi yan kakulangan talaga. Parang it's given for a reason. Kulang siya, pero hindi masyado. Kulang siya, pero may dinagdag naman for you. Parang Oo. kasi nga, di ba, we are created equally. So, kung may kulang man sa'yo, may dinagdagan ka naman sa ganito. ibang aspect. Parang ganon, di ba? So, next photo. Frida. Hindi naman ako nakulong, mami. Ay, hindi ba siya yun? Yun ang arrest na nakaraan? Hindi ko Ay, hindi alam. pala ikaw. So, freedom, like parang, syempre, ikaw malaya ka nakakapagsalita, malaya ka rin nakapag-out kasi you have very understanding family. So, yung message mo dun sa mga tao na parang wala silang freedom sa sarili. Or afraid to come out, ganyan. Afraid to speak up. Oo. Actually, ito yung minsan na parang nahirap ako sumagot sa lahat ng tanong, yung ganito, ano pwede mong sabihin sa kanila, pwede sabihin sa... Kasi parang para sa akin, yung mga nangyayari sa akin, yung mga pinagdaanan ko, yung struggles ko, hindi ko kasi ma-assure sa'yo na parehas tayo ng magiging struggles. So, kung sinabi ko sa'yo na mag-out ka na, ganyan, syempre wala naman ako sa shoes mo. So, hindi ko alam, you do it your way. Ayun na lang ang pwede kong sabihin sa'yo. You do it your way.
And I think, don't be afraid. Lagi naman ganun eh, huwag kang matakot. Hindi normal na, na itago mo lang yan habang buhay. So, I think, wala namang mali na mag-take risks. So, kunyari sa coming out, kung feeling mo kailan mo kayang sabihin mo. Or what? Bala ka. Wala ka. So, ako, I just have one last question. So, after all, or let's say, walang content creation, walang platform, ano si Pai? Popo. Hindi, joke lang. Siguro. Tama rin naman, Harvard. Wala eh. Baka, di ba? Harvard. Pero baka hindi kasi nasa Macau. ang hirap magbuo nun, walang trabaho. Pero feeling ko tinuloy ko yung college course ko no, kahit hindi ko siya masyadong fantasy. Kasi wala naman choice. So, baka naging work ko. Ay, baka natapos ko yung college ko. And tambay. Ay, hindi ko alam Diba? Kung saan ka dinala, yun na yan, no? Kasi ito nangyari Can't ngayon, imagine. hindi ko rin naman pinangarap eh. Hindi ko rin naman na-foresee eh. So, kung ano man ako dapat, kung hindi ako naging content creator, hindi ko rin alam. So, pero sana, maayos buhay niya, hindi siya addict. Huwag siya magsashabu. Huwag ka magsasabuhan. Kahit anong problema mo sa buhay, huwag ka magsashabu. Huwag ka mambubuntes. I hope someday makuha natin yung para sa atin. And I hope someday, sana linggo na. Ano araw na ngayon? I hope someday, maging masaya ka din. Ayun. Ayan. Ayan, so may OMG sound na naman tayo. Akala ko mali yung sagot ko. Next segment. Akala ko mali. Ayan, so narinig na naman natin ang OMG sound, which means nandito na tayo sa ating third and last segment na Wish Colors, hiling mo, hiling nating lahat. So sana wag ka mabigla, Pipay, dahil dito sa Wish Colors, hindi tayo ang bida, hindi tayo ang lead role, kundi tayo ang Lars, woman standing to grant someone's wish. So meron ka i-grant na wish today. So ready ka na ba? Ano yan? Ano na naman yan? Ayan, so kaya mo bang i-grant ang wish ng ating wisher? Ayan, roll VTR. Hi, Miss Lars. Ako po si Kylie. Kaibigan ko yan eh. Friend po ako ni Pipay. Wish ko, Lars, para kay Pipay is more endorsements, more rockets, Nag-wish siya para good sa akin. health, Hindi siya nag-wish for her? blessings. Ang And galing naman ni deserve mo lahat Kylie. ng natatanggap mong blessings ngayon kasi napakabait mong friend, walang arte, and napakabait mo ding anak. And yun lang, love you, Che. Ingat palagi. Ganun pala yung feeling doon, yung mga nasa TV. Very magandang buhay, Ay, no, di ba? Kaibigan ko kasi ito. Ay, ang galing naman ni Kylie. So, nag-wish siya not for herself, but for you. Selfless siya talaga. Selfless siya. So, more endorsement, more racket. Yun ang wish niya for you. So, ano bang aabangan namin sa isang Pipay? Abangan niyo ako sa kanto. Tapos suntukan tayo. Hindi, anong mga naka-line up for you? Gadget? Ngayon talaga, naka-ano lang kami sa Pride Month. Mag-host ako sa bukas and also sa June 27 sa Love Laban. And also, meron kami paparating na movie nila sa Mulpo. Yay! Panoorin nyo ha, kasi isa na naman to sa film na, so alamin natin, deprived tayo sa film ng puro tayo ang bida. So, ito ay another film to na horror comedy siya and romantic ata. Na tayo ang bida talaga. Tapos, ipapakita rito kung paano nakikip natin yung mga secret natin kasi nahihiya tayo sa mga straight natin crushes na sabihin. Basta ayun yung pinaka Plot niya. ng So, ano. pakisupport. Second film ko to na ginawa, pero di sa Philippines sa labas. Ayan, so nag-wish siya yun ng luck and ng successful Ayan, career si ayan. Kylie. Yes, thank you so much, Kylie. Nakakatawa, nagulat ako kay Bakla. Pero pasabog yung set nyo, may mga orange. Yes, ha? kasi ano yan eh, it serves in embodies optimism. Optimism. Yes, enthusiasm. And bright. ganun. Correct. Opo ako dyan. Gusto mo? Matry ako. Oo naman, sige. Malambot. Oo naman. Tabihan ko yung Kasyang-kasya yung balakang mo. Ay, oo nga. Ayan. So, ma-absorb mo lovely. na ang luck, optimism, enthusiasm kasi nakikita namin dito sa With Lars ang successful career ng isang Pipay. Ayan, more movies to come, sis. Thanks, Mare. Yung anak ko, nauipit mo naman. Heka na. So,
Amen, amen, amen sa wish ni Kylie for you. More endorsement, more rockets, more magandang career to come for you, sis. Kasi sobrang bait mo and sobrang, alam mo yun, very inspiring ka talaga sa community. Alam nyo, kapag nakausap niyo si Pipay ng personal, yung, I mean, syempre nakakatawa siya sa sa mga videos and vlogs niya. Pero personally, parang, alam mo yun talagang matalinong tao, ganyan. Hindi putyo-putyong bakla. Alam mo yun, yung ganon. So, thank you so much. And I'm thankful kasi, alam mo yung pinaramdam mo sa amin na very, ano ka talaga, inspiring part of the community. So, thank you so much. Kahit busy yung schedule mo, nag-yes ka for this interview. So, thank you also to your manager, Vin. Ayan. Thank you so much. And of course, natapos na naman tayo sa isang episode ng Daldalan with Pipay and nakita natin ang mga pictures ng sumasalamin sa buhay niya. And of course, nag-wish ang kanyang friend na si Kylie for her success sa kanyang career. And of course, before we end this segment, I just wanted to share a very meaningful quote that respect identity, respect humanity. Everyone deserves love and acceptance. Pero totoo, human rights include LGBTQIA+ rights. Agree? Agree. Agree. 1,000%. Ayan. And of course, here with Lars, we are very much grateful to the prod and sponsors of our show. Thank you so much, Hanam Korean Skin Lab and my Super Placenta drink for being our presenter. Star Image Studios, Star Image Artist Management, Freemark Philippines, iFriend Global, Dollar Store PH House Science, Style and Concept by RJ Salas, Abigail, Makeup Artistry, Sir Vince, Sir David, Sir 30, Sir Josh. And of course, thank you, Lord Jesus, for this wonderful life with Lars. Magkita-kita ulit tayo next episode sa isa na namang malalang daldalan, chikahan, at iyakan. Only here with Lars. Yeah! Wish ko lang.